Isinugo sa misyon. Yan po ang diwa ngayong ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Isinugo sa misyon. Batay sa unang pagbasa natin sa linggong ito, si Isaias sa unang pagbasa, si San Pablo sa ikalawang pagbasa, at si Pedro sa ating ebanghelyo. Sinugo sa misyon. At hindi lang sila ang isinusugo ng Panginoon sa misyon, tayong lahat. Pagsusugo sa misyon sa sambayanan. Dahil tayo ang katawan ni Kristo at ang misyon ni Kristo ay ating misyon. Batay sa 1 Corinto 12:27. At ang sabi po sa 1 Corinto 12:26, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya misyon ng buong katawan ang pagmamalasakit sa alinman sa mahihinang bahagi at may sakit na bahagi ng katawan. At ang kataway ang sambayanan. At ang mahihinang mga tao at mga nangangailangan sa sambayanan, yan ang ating misyon dahil yan ang misyon ni Kristo noon. At sa Mateo 5:13 hanggang 14, ito ang sabi ni Jesus, kayo ang asin. Tayo sa katabangan ng ating kapaligiran, tayo ang nagbibigay lasa. Sa nabubulok nating lipunan, tayo ang preservative, ang asin. Tayo ang liwanag. Sa madilim nating kapaligiran at lipunan, sa kadiliman ng kasamaan, kadiliman ng mga buhay ng mga taong parang nasa purgatorio, parang nasa impyerno, tayo ang liwanag, nahahango sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama bilang sambayanan. Pagsusugo sa misyon. At tayo ang isinusugo, hindi lang ang mga partikular na mga apostol, tayong sambayanan. Balikan po natin pagbasa number 1. Si Isaias nilinis ng Panginoon pagkatapos ay sinugo. Sa ikalawang pagbasa, si Pablong mang-uusig sa simbahan, nilinis ng Panginoon pagkatapos ay sinugo. At sa Ebanghelyo, si Pedro, kinausap ni Jesus at sinugo. Anong salita ni Jesus? Gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Yan ang sinabi ni Jesus sa isinusugo niyang si Pedro at ang iba pang mga unang hinirang niyang mga apostol. Kaya balikan po natin sa pagbasa number 1, Isaias. Ang maruming Isaias, nilinis ng Diyos, sinugo sa misyon. At sa ikalawang pagbasa, ang sabi ni St. Paul, akong si Pablo, na kumalaban sa simbahan ay ngayon sinugong apostol. At sa ating pong ebanghelyo, panoorin natin ang pagsusugo kay Pedro.
Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mag-aral ka sa amin! Mangaral ka sa amin! Mag-aral ka sa amin, Jesus! Sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot. At ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ang daming isda nito! Santiago! Juan! Tulungan nyo kami! Dalian ninyo! Marami ring huli ang lambat namin! Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Tinanggap ang kanyang pagiging makasalanan. Lumayo kayo sa akin. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo, Pedro. Sinusugo kita. At nagmisyon na kasama ni Jesus si Pedro at ang kanyang mga kasama. Misyon. Isayas, Pablo, Pedro. Sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa at ebanghelyo ng araw na ito. Nilinis sila, tapos sinugo. Isayas, tinanggap ang kanyang pagiging di karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Pablo, tinanggap, di karapat-dapat, inusig ko ang iglesia. Ebanghelyo, lumayo ka, ako'y makasalanan. Hindi man karapat-dapat pag pinili ka ng Diyos, lilinisin ka at gagawin kang epektibong misyonero niya. Ito ang pagtanggap ni Pedro na hindi siya karapat-dapat. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Binigyan ng misyon, mula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Binigyan si Pedro ng misyon. At ang ibinigay na misyon sa kanya ay yun mismong misyon na Jesus. Misyon na Jesus na susundan ng sino mang sinusugo. Misyon sa pagtuturo ng katotohanan sa mga tao. Misyon ng pagmamalasakit sa mga tao. Misyon ng pagsasakripisyo para sa mga tao. Yan ang susundan ng sino mang misyonero at sinundan ni Pedro at ng mga alagad. Sundan si Jesus sa misyon. Una, pangangaral. Pangalawa, pagmamalasakit. Sa may sakit na yan. Sa mga gutom sa kasalan sa Kana. Sa 5,000 at higit pang
gutom na pinakain niya sa 5 tinapay at 2 isda. Pedro sumunod kay Jesus sa pagtuturo, sa pagmamalasakit. Ayan, nagpagaling din sa may sakit. At sa sakripisyo. Sinundang literal ni Pedro si Jesus hanggang sakripisyo. Ipinako siya sa krus, pabaligtad pa. Ang San Roque Paris ay sumusunod kay Jesus sa pangangaral, malasakit, sakripisyo. Sa pagtuturo, sa malasakit, sa sakripisyo. Ang sakripisyo ni Kristo sa krus, tayo'y nakasasama sa bawat misang ating dinadaluhan. Sakripisyo na ipinahahayag natin hindi lang sa pagsisimba, sa misa, kundi sa ating pagpapakasakit para sa kapwa. Pinalalakas natin ang misyon na medyo napabayaan o mahina. Halimbawa po, ang pagtuturo, ay malakas na po ang simbahan dyan. Napakaraming sermon, araw-araw na misa, linggo-linggo, marami tayo. Ang misa, sacrifice of the Mass, araw-araw may misa tayo, linggo-linggo, at iba pang mga okasyon. Ang mahina tayo'y sa malasakit na nakita nating napakatindi sa pagmimisyon ni Jesus, ang malasakit sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, sa nagugutom, inaalihan ng demonyo. Kaya sa ating pong parokya ng San Roque, ito ang pinalalakas natin dahil dito pa tayo mahina. Kaya tayo nag-aambagan sa may sakit, sa mga scholars, at iba pa na nangangailangan. Sa misyong mahina tayo, ating pinalalakas. Sa misyong malakas na tayo, ating pinananatili at pinalalakas pa. Pinalalakas natin ang malasakit. Kaya, lalo na para sa mga out-of-school youth, atin pong itinatayo ang San Roque Electronics Training Center na magsisimula sa Lunes, February 15 sa pamamahala ng TESDA. At ang certificate po ng mga magtatapos dito ay ang TESDA ang magbibigay. Ang ating electronics training na wala pong bayad ang pag-aaral dito sa San Roque. San Roque Electrical Training Center, yun po naman tungkol sa kuryente. Magsisimula rin February 15, pamamahala rin ng TESDA. Para magkatrabaho ang mga kumbisa hindi nakatapos ng pag-aaral, pero nais matuto at magkatrabaho, ayan po, pag-aayos ng kuryente sa mga bahay na ginagawa, sa mga building na malalaki na ginagawa, iba't ibang gawaing may kaugnayan sa kuryente. Yan po ang magiging training dito sa San Roque para magkatrabaho ang mga magtatapos dito. Hanggang pwede na silang ma-employed o magkatrabaho sa ganitong mga building na itinatayo na ang kanilang gagawin ang pagli-layout ng kuryente. Ang San Roque Training Center on Refrigeration
ay sisimulan na rin po, pero hindi pa po ngayon. Kapag nakasimula na po yung ating electrical at electronics, isusunod po ito sa pamamahala rin ng TESDA. Refrigeration. Para magkatrabaho yung lalo na ang out-of-school youth natin na hindi makarating ng kolehiyo. Nagpapalakas tayo sa misyon na kailangang palakasin tayo sa San Roque. Ang misyon halimbawa sa mga may sakit tulad ni Eleanor, ni Marlon, ni Chrislyn, at ang kasalukuyan pong katayuan ng ating mga pagtulong sa may sakit, tingnan po natin ang ating naitutulong na halaga sa ibaba, 200,490.96. At sa mga preso po, lagi po tayong tumutulong kung may nagkakasakit doon at tinulungan po nating makapaggawa ng basketball court na ito para sila'y makapag-exercise at makapagpaaraw dahil yun ang dahilan ng kanilang pagkakasakit, ang walang araw at walang exercise. Ang ating pong malasakit, lalo na kapag panahon ng kalamidad, nung pong nakaraan, bumili tayo ng halagang 120,000 na bigas para maipamahagi sa mga taong nangangailangan. Malasakit, misyon ni Jesus, misyon ng mga apostol, misyon natin, sambayanan ni Kristo. At sa mga nangangailangan po ng tulong dahil hindi makapag-aral, subalit nangangarap na makapagtapos, nabayaran na po natin ang first semester at second semester ng taong ito hanggang Marso. Ang pera pong nakikita natin para na sa Hunyo, bahagi ng pera na gagastahin natin sa 30 college scholars ng San Roque. At marami pong mga matatanda na kumisay nakakalat na walang mauwian. Tayo po'y tumutulong kaugnay ng ibang organizations upang makapagtayo ng home for the homeless. At ang ating pong napapag-ambagana na ay 42,045 pesos para sa Kalingap Casa de Sueños. Balikan po natin ang misyon ni Jesus na ating sinusundan: pagtuturo, pagmamalasakit, pagsasakripisyo. Sabi ni Jesus, kung nais ninyong maging alagad ko, limutin ang sarili, pasanin ang inyong krus, at sumunod sa akin. Pasanin ang inyong krus. Sino ang krus? Yung ating pinagmamalasakitan. Yung mga nangangailangan na ating tinutugunan ng pangangailangan. Yon ang ating pinagsasakripisyuhan. Kaya sa San Roque Parish, tayo'y nagtuturo. Tayo'y nagmamalasakit. Tayo'y nagsasakripisyo at pinalalakas natin ang misyon na medyo napapabayaan o mahina. Kaya tayo po'y nag-aambagan para sa ating mga proyekto para sa pagmamalasakit. Pagsusugo sa misyon kay Isaias, kay Pablo, kay Pedro. Pero sila lang ba ang isinusugo? Hindi. Pagsusugo sa misyon sa atin, sa parokya ng San Roque bilang katawan ni Kristo. Pagsusugo sa misyon sa sambayanan, katawan ni Kristo, 1 Corinto 12:27. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat.
Kaya kung hindi tayo manhid sa mga bahagi ng katawan ni Kristo, ang ating kapwa, misyon natin ang mga taong nangangailangan. God bless us all.